Magandang umaga po sa inyong lahat. At ito na naman tayo sa ating palatuntunan patungkol pa rin sa mga ginawa ng COMELEC. Sa ngayon, ang pag-usapan natin dito sa programa ni Dr. Toto Tirador, doktor na sa jurisprudence, ay civil engineer pa, ay ang desisyon ng COMELEC na kung saan ay inaprubahan nila ang petition for disqualification na sinampa ni Congressman Abante laban sa kanyang katunggali na tumalo sa kanya na si Joey Oy. So iyan ang nangyari sa ngayon. So ang tanong, bakit niya disqualify? Bakit niya inaprubahan ang petition ni Abante na ang basihan ay hindi Pilipino si Joey Oy? Gayong ang aking petition, ipadisqualify si Tulfo ay dahil hindi rin siya Pilipino. Bakit ganon? Sa isang issue, dalawang desisyon na klase. Alamin natin. Pero bago ang lahat, siyempre, malit pa lang nanonood ngayon, ipalabas ko muna itong binlag ko kahapon patungkol sa abogado na taga Bohol na tumakbong congressman sa 1st District ng Bohol, si Attorney Pizarro, na kung saan sinabi niya na sinabihan siya ni George Erwin Garcia na kailangan niya 300 million para manalo sa butuhan sa pagka-first sa congressman sa 1st District ng Bohol. Ito, para i-play natin. At ang isa sa tumayo para kay Attorney Pizarro ay si Attorney Jerel Harold Respicio. At tingnan natin. Pakinggan natin ang kanilang pagsampa ng petition kahapon sa Supreme Court. Sinasamahan ko si Attorney Jordan Pisaras para magsampa ng kaso laban kay COMELEC Chairman George Garcia para sa lahat ng pandarayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Attorney Pisaras ay dumalaw si Attorney Pisaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para mag-courtesy call dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na may papatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Atty. Pisaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yon? Ibig sabihin ba nangingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Atty. Pisaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Naniniwala po si Atty. Pisaras na itong kalakaran na ito ng COMELEC ay widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa mga kandidato noong nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa COMELEC ay siyang mga nadalo ngayong election process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga. Ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Atty. Pisaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? Kaya hindi mo nakapagtataka yung mga sinasabi na merong bilyong-bilyong sa laki na nasa isang bank account, na nasa isang lugar, na ang may-ari ay isang makapangyarihang tao sa COMELEC. Hindi po ito chismis lamang. Ito po ay totoong aligasyon. Ito po ay pinaninindigan ni Atty. Pisaras. Nandoon po sa loob ng petisyon. Ito po ay sinasampa namin sa Korte Suprema para ang mga justices natin mismo ang mag-imbita kay Chairman George Garcia at sa kanyang mga kasama na sagutin ang mga aligasyong ito dahil ito po ay totoo. Ano ang ibig sabihin mo, Chairman George Garcia, noong sinabi mo kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito? Kasama po dyan yung maling paggamit ng COMELEC ng version na software doon sa automated counting machine. Ito ba yung paraan para isagawa ninyo yung daya na inyong ginawa? Ang na-audit po ay version 3.4. Bakit nyo ginamit yung version 3.5?
Nandun ba sa version 3.5 yung bayad na inyong in-implement? Ganon din po ang maling pag-implement ng COMELEC pagdating sa transmission ng mga election results mula doon sa automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas, diretso dapat mula sa automated counting machines papunta sa mga servers ang resulta ng eleksyon. Pero sabi mismo ni Chairman George Garcia na dumadaan muna pala sa data center 3 yung mga resulta ng automated counting machine. Therefore, namamanipulate po yung data sa gitna. Hindi po sinunod yung batas. Chairman George Garcia, sagutin mo po ulit ito. Ito po ba ay ulit ang inyong paraan para isagawa ang pandaraya noong nakaraang eleksyon? Chairman George Garcia, kailangan nyo pong sagutin lahat ng ito dahil lahat pong aligasyon na ito ay seryoso po. Kailangan nyo pong sagutin para sa susunod na eleksyon, hindi na po ito mangyari ulit. Ipinapasa na po namin sa inyo ang bola. Ang sagot na lang po ay nasa inyong bunganga. Sabihin nyo na lang po ang totoo dahil wala na kayong ligtas. Seryoso na po kami. Papanagutin po namin kayo sa Supreme Court. Kasama po sa prayer namin na ipanispa Chairman George Garcia dahil karapalan po ang ginawa nilang mga paraan ngayong nakaraang eleksyon na ito. Sino po ba ang responsable sa pagsasagawa ng maayos na eleksyon? Hindi po ba ang COMELEC, ang Commission on Elections? Sino po ang nagpo-compose ng Commission on Elections? Mga commissioner na pinapangunahan ni Chairman George Garcia. Siya ang nagdidepensa ng mga palisiya na kanyang isinagawa. Kung meron mang taong dapat managot sa prosesong ito, lahat ng pandaraya at pagkakamali, walang iba kundi si Chairman George Garcia. Nangihingi rin kami ng tulong mula sa National Bureau of Investigation bilang ahensya na dapat magsagawa ng investigasyon ng mga ganitong anomalya. Natignan nila itong mga aligasyon ni Atty. Pisaras kasi garapalan po ang pag-amin ni Chairman George Garcia. Gumamit sila ng illegal na equipment sa pag-transmit. Gumamit sila ng illegal na software. Hindi po ba yan paglabas sa ating Omnibus Election Code? Dapat po, kung meron mang taong dapat makulong ngayon, walang iba kundi si Chairman George Garcia. Ano po ang pruweba doon sa conversation ninyo ni May witness tayo. Sa tingin po ninyo, ang ibig sabihin doon ay perang bigay kay chairman, hindi po pera para sa Actually, pagka-pay funds? at that time, hindi ko maintindihan anong bakit niya sinabi yun. Pero ngayon, naintindihan ko na. I was shocked. I literally fell off my feet. Nahulog ako sa upuan ko. Yan ang tone ng pagkandak ng eleksyon. Pera-pera. Hindi po basta-basta at hindi po biro ang ganitong mga aligasyon, mga kababayan. Dahil kapag pag-aaralan ninyo ang mga statement ni Chairman George Garcia, parang lumalabas. Kapag ilan ang bilang ng botante mo sa inyong locality, 1,000 kada isa. Kung kukumpitin nyo po, mas mura pa yan kaysa sa running rate ng bilihan ng boto doon sa ground. Kung ikaw ay nangangampanya, mas gugustuhin mo bang magbayad na lang ng 1,000 pesos sa COMELEC o bumili ng tigpa 5,000 pesos na boto? Eh nalugi pa yung mga gustong magbenta ng boto na ating mga kababayan. Ang sisihin nyo, si Chairman George Garcia, sila ang yumaman. Siya ang gumawa ng illegal. Pero pag-isipan nyo po ng mabuti. Kasi marami po ang nagsasabi na maraming mga nangampanya ngayong eleksyon na ito na hindi na nag-effort na mangampanya. Hindi na rin po silang mag-effort na bumili ng boto. Dahil everything comes together po. Totoo po ang aligasyon ni Atty. Pisaras. Ang lumalabas po, mas ekonomikal para sa isang mandaraya politiko at kandidato na bayaran na lang ang COMELEC para dayain ang eleksyon at para manalo ka. Huwag nang mangumpanya. Huwag ka nang magplataforma. Huwag mo nang kumbinsihin ang taong bayan. Huwag mo nang ipakita ang iyong karakter. Magnakaw ka na lang pag nakaupo ka at sa susunod bayaran mo na lang ang COMELEC. Expert witness. Ako po ay mag-witness doon sa kaso dahil gusto ko po patunayan na ang nagamit doon sa ating mga automated count machine ay version 3.5 at hindi version 3.4. Kailangan ipaliwanag ni Chairman George Garcia ang maling paggamit ng software. Kailangan niya rin ipaliwanag ang maling paggamit ng intermediary server kapag nagtatransmit na ng data mula sa automated counting machines papunta sa mga servers. At kailangan niya rin ipaliwanag ang aligasyon ni Atty. Pisaras na bakit po sinabi na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito. Kung iisipin mo po, lahat ng mga facts na ito, hindi mo kailangan ng napakatalinong utak para mag-derive ng reasonable conclusion. Tanong lang po, Chairman George Garcia, nandaya po ba kayo? What is involved here is the national interest. The right of every Filipino to elect their officials. Ngayon, wala nang ganon. Bayad na lang sa sino binabayaran. O lumabas na lang. Elected official na. The evidence wala. The responsible people should be fined. Definitely maraming irregularities
na na-observe. Number one, yung maling paggamit ng software. Number two, yung paggamit ng intermediary servers na labag sa batas. At yung number three, yung allegation ni Attorney Pisaras na sinabi ni Chairman George Garcia sa kanya na kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Hindi po po ito, suggestion po ba iyon ng bribe? Lahat po ito ay nag-lead sa conclusion ng isang ordinaryong tao na merong modus operandi ang COMELEC sa pagsasagawa nila ng malawakang daya noong nakaraang eleksyon. Ito po ba yung ginamit nila sa kada kandidato na lumalapit sa kanila? Ito po ba yung dahilan kung bakit nanalo ang mga ilang kandidato na hindi inaasahang manalo? Ito po ba ang dahilan kung bakit walang tiwala ang taong bayan ngayon sa resulta ng eleksyon? Ngayon po, iniimbitahan ko namin si Chairman George Garcia na lumapit sa Supreme Court. Kami na po ang lumapit mismo sa Supreme Court dahil ayaw niya tayong pansinin sa media. Gusto po namin na tawagin siya ng Supreme Court. Chairman George Garcia, maliwanag po ang mga allegation laban sa iyo. Maling software, maling transmission, at yung mukhang tunog na nag-i-invite ng bribery. Sagutin mo, anong ibig mong sabihin noong sinabi mo na kailangan ng 300 million pesos para manalo? Meron pong sufficient na ebidensya para mapatunayan na nangyari yung conversation na yun between Attorney Pisaras at kay Chairman George Garcia. Sapat po yung mga yun. Hindi po pwedeng itanggi yun ni Chairman George Garcia. Ang kailangan niya pong gawin ay ipaliwanag niya kung ano ang ibig sabihin niya nung sinabi niya kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Kung ikaw, ordinaryong tao, anong ibig sabihin yun? I'm allowed only to spend 900,000 pesos. Hindi mo po pwedeng sabihin na yung sinuggest niya na 300 million pesos ay dapat mong gastusin legitimately sa pangangampanya. So kung hindi yun yung 900,000 pesos na legitimate mo na pwedeng gastusin sa election process, para saan yung amount na iyon? Bakit kailangan kong maganda ng 300 million pesos para manalo? Okay. Sinasamahan ko si Attorney Yan yung nangyari doon, no? Iyata natin to. So ngayon ang ating topic ay patungkol po sa nagpadabas po ng desisyon ang COMELEC. Ito pinapakita ko yung kay Attorney Harold Despicio at saka Attorney Jordan Pichara na kaso sa pagpapakita na talagang matindi, talamak na talaga ang korupsyon sa Commission on Election. Ang tanong ko lamang po sa aking banda naman, bakit po Judge Erwin Garcia? Bakit? Dinisqualify nyo ang kandidato sa 6th District ng Manila na nanalo na si Joey Oy. Ang dahilan ninyo ay ganito. Inaprobahan ninyo una yung petition ni Abante. I-disqualify si Joey Oy. Ang katwiran ay dahil ang tatay ni Joey Oy ay Chinese citizen pa nung ipinanganak si Joey Oy noong 1962. At sa panahon na yun, nang ipinanganak si Joey Oy sa kanyang nanay, ang nanay niya ay totoong Pilipina. So in other words, meron tayong sitwasyon na may Chinese na nag-asawa ng Pilipina. Pinanganak siya 1962, tapos 1966 na lang naging citizen ng Philippines ang tatay ni Joey Oy. Ang katwiran nila ay dahil naturalized pa lamang si Joey Oy sa panahon ng sinilang siya. Kaya hindi siya pwede, hindi siya natural born. Ladies and gentlemen, ano po ang ginamit mo na rason, George Erwin Garcia? Samantala, ang petition ko na sinampa laban kay Erwin Tulfo ay binasura naman ninyo. May pruweba ako na binigyan ng US passport si Erwin Tulfo noong 1999. So kung binigyan siya ng US passport noong 1991, 1991. So binigyan siya ng passport noong 1991 sa pangalan ng Erich Sylvester Tulfo. Ang ginawa pa ni Erwin Tulfo dyan, nag-imbento pa siya, namiki pa ng birth certificate na sa pangalan ni Erich Sylvester Tulfo. Na ipinanganak ko noon noong December 30, 1965 sa Hawaii.
o Hawaii. At gamit ang birth certificate na yan, nag-apply siya ng pagka-US Army noong 1988. At naipasok siya sa US Army. Nung pumasok sa US Army, nanumpa si Tulfo na paglaban niya hanggang kamatayan ang bandila ng US at saka yung konstitusyon ng US at lahat ng batas ng US. Yan po ay panunumpa sa matawat at ibig sabihin po, kahit hindi mo ginamit ang totoong pangalan mo, ikaw mismo aktwal na nanumpa na ikaw ay Amerikano. O ngayon, may pruwi ba yan? Hindi na pwede issue sabihin na totoo ba yan o hindi. Totoo po yan kasi nagsubmit ako ng dokumento na kung saan ang dokumento sinabit ko ay certification na nanggaling din kay Erwin Tulfo na noong June 27, 2022 ay sinuko ni Erwin Tulfo ang pasaporte na sa pangalan ni Erich Sylvester Tulfo. Sinuko niya sa US Embassy sa Manila. Alam mo ba kung bakit bakit Erwin Sylvester Tulfo? Kasi yung tatay niya, Ramon Sylvester Tulfo ang pangalan. Taga Batak, Ilocos Norte ang tatay ni Erwin Tulfo. Sundalo, PC, napadpad sa Davao. Naasawa niyang nanay ni Erwin Tulfo na si Miss Tishiba doon sa Davao Oriental. Kaya yung dugo niyan is Hapon, Cebuano, tsaka Ilocano. Yan ang dugo ni Erwin Tulfo. At ang kanyang citizenship, Amerikano. So, despite that admission na may passport siya, at isa pa, sinumiti rin ni Erwin Tulfo sa Commission on Appointments at ginamit ko rin ang ebidensya ang sulat ng US Embassy sa kanya na nire-revoke na ang US passport sa pangalan ni Erich Sylvester Tulfo. Sapagkat iyon ay produkto ng falsifikasyon. Ibig sabihin, kriminal na tao na itong klase si Tulfo. So despite that admission, undisputable facts ay binasura ng Comelec ang aking petition. Anong rason? Rason ng Comelec, sa ilalim po kasi ng batas na tinatawag na Omnibus Election Code, ang nakalagay doon sa Section 12, disqualification ay ang mga disqualification na base sa election offenses sa pamimili ng boto. At sa dulo nun ay permanent residence sa ibang bansa. Ang isa naman na Section 12, itong sinasabi ko Section 68. Ang Section 12 naman, patungkol naman kung ikaw ay nahatulan sa mga krimen at kailangan hindi ka pwedeng pagbigyan ng tumakbo kasi mayroon kang tinatawag na moral turpitude. So, gamit ang Section 12 tsaka Section 68, sinabi ng Comelec sa aking petition laban kay Tulfo, basura daw aking petition kasi wala daw sa Section 12 at wala rin sa Section 68 ang katwiran na American citizenship. Kalain mo niyan. Kung ganun, bakit kay Abante? Wala rin citizenship si Joey Oy. Ang argumento, bakit pinayagan ninyo? Double standard ka talaga, Mr. Kamod kayo dyan sa Comelec. Nagkunwari pa ito, nag-inhibit sa decision. Ito si Erwin Garcia. At saka itong si Kasingal. Kunwari pa nag-inhibit. 2 decision binigay sa akin. Ang unang decision, pirmado ni Kasingal at saka ni Garcia. Tapos, dumating, withdraw na yung unang decision. At binigay, may pirma pa rin ni Garcia, at saka may pirma pa rin ni Kasingal. Pero nilagay ng no part. Dapat, mayroong initial kung bakit nyo binago. Kung no part, bakit ka pumirma, Mr. Garcia? Sa pag-decision, sa pagbasura ng aking petition for disqualification laban kay Erwin Tulfo. Ano ang pagkakaiba? Ang petition ni Abante ay nagsasabi na in-check o Chinese si Joey Oy. O hindi pa siya buong natural born na Pilipino. Ang sa akin naman, Amerikano si Erwin Tulfo. Parehong may ebidensya. At bakit ang sa akin naman ibinasura niyo yung petition? Because of that,
tinutulak ako ni Erwin Garcia na magsampa ng petition sa Senate Electoral Tribunal. Kaya nga ako humingi sa inyo ng tulong kasi 60,000 pesos ang lahat na babayaran ko sa Senate Electoral Tribunal na filing fee para tanggapin nila ang aking reklamong kuranto laban kay Erwin Tulfo. Please lang, andyan naman ang aking ang aking mga numbers. Diyan ko pinipadalhan. May mga nagpadala na po sa akin at inanunsyo ko na kahapon. At ang total na sa 8,000 plus na. Kailangan ko mag-raise ng 100,000. So anyway, yan pong aking tanong dyan. Bakit double standard? Mr. Erwin Garcia. Yung aligasyon laban kay Joey Oy, dinisqualify nyo at binawi yung proklamasyon ni Joey Oy. Sa katwiran ninyo na ang tatay niya ay Chinese pa noong ipinanganak si Joey Oy. At naging naturalized Pilipino ang tatay ni Joey Oy noong 1966. 1962 pinanganak si Joey Oy. Kaya sabi nila, kahit na ang nanay ni Joey Oy ay full Pilipina, ginawa niyong naturalized born. O, saka ko na pag-usapan ang argumento na hindi na mali ang Comelec. Sa ngayon, hanggang dyan na muna, yung pruweba ko na mandaraya talaga ito si George Erwin Garcia ay number 1 yung katotohanan na binalabas kong video kanina na nagreklamo si Attorney Pizzara na kinakampihan o ni Attorney Gerald Harold Despicio. Pangalawa, yung katotohanan na yung version ng programa na ginamit sa ating automated counting machine ay 3.5 version. Ngayon, ang 3.4 version lamang ang kanilang pina-audit, pina-check. Yung 3.5 hindi na pina-check, ginamit nila. Pangalawa, ang katotohanan na gumamit sila ng tinatawag data center 3. Kung data center 3, imbis na dumekta mula sa presinto, ang resulta dapat direkta sa kwan. Direkta doon sa mga Board of Canvassers. Ang nangyari, dadaan mo na dito sa data center 3 bago ipasa sa Board of Canvassers. Napakatinding kasalanan mo. I will really file din also a petition. Ganun ginawa mo. So, sa petition ito, ay ang magagastos ko ito mga 6,000 plus para sa mga 10,000 pati mga papel. Magpapile ako ng petition to declare also as a failure of election ang petition based on na katotohanan na ang gumamit kayo ng data center 3. Tapos ang katwiran ni Erwin Tulfo, ni Erwin Garcia ay ano naman yan? Facility lang yan. Hindi yan Ay, nakwit. Paliwanag mo. Kasi nilabag mo po ang batas na nag-utos na lahat ng resulta sa presinto ay direktang itapon sa Board of Canvassers. Ang sa iyo, ginawa mo, dinaan mo sa Data Center 3. At mula sa Data Center 3, ang resulta, pagtapos dumaan doon, ay binato sa mga canvassers. Anong klase to si Erwin Garcia? You must die! Ipagdasal ko na mamamatay ka. Kumbaga, ititirik namin ang kandila na kuning ka na ni Lord Mr. Erwin Garcia. Wala kang pakinabang sa Pilipinas. Isa kang you are a tool, willing tool of deception and cheating and dishonesty. Abogado ka pa naman na magaling. Magaling ka rin pala mandaya. Yan po ang katotohanan. So, magandang umaga si Merlin Del Rosario, Bambi Javier, magandang umaga. Si Andrea Guico, watching from Singapore. Simon Atencio, di pa ba illegal na din yun na online voting ng mga online voting, illegal din yun. Germidel Vergara, Mandorogas yung si Garcia na yan. Talagang Mandorogas po. So Silver Bullet, yung Duterte party list tinanggal, dinisqualify din yun. Tapos ang isa pa, bakit pala hindi nyo dinisqualify si Brian Llamansares, Biaran Paul Llamansares na anak ni Grispo? Amerikano yun eh. Shooting and meditation, kapag Chinese citizen ay disqualified talaga yan. Kapag American citizen ay hindi disqualified. Yan ba ang American citizen stateside? Henry, si Irene Galing,
Oh, sige, kumusta ka na? Tapos Graham Balls. Tapos si Jojo Jariol. Lex 11, tahimik na rin ang Supreme Court. Graham Balls, i-reach. Jojo Jariol. Pastor Rowdy Rabi. Bing Liwag. Grace Almasan, good morning. So, Click Off TV. Naglulukuhan lang tayo. Marlan, ganyan head on ang laban. Kasuhan kung may ebidensya. Kailangan head on na talaga to. ATC Junior, good morning. Dr. Toto Kausing. Rafi Tolpo, alias Pulandit, flying under the radar. Ang bagong congressman-elect, Brian Limansaris, anak ni Grace po, Amerikano din. Oh, tingnan mo, ginagawa mo, Erwin Tolpo. Si Jans, shocking talaga. Jans Dariol, Germidil Vergara, Mon Atencio. Tapos okay, hanggang dito na lamang at yan, paki-share nyo po. Paki-like and subscribe, invite all your para dumami ang komunidad natin na totoong lumalaban para sa Pilipinas. Basta iyan ang katotohanan lang amang atin. Pag batas ay batas sa ating pinaglaban, kahit sino ang papaboran o tatamaan ng batas, batas tayo. At karapatan, katotohanan tayo. Hindi pwede baliktarin katotohanan dahil anti-Duterte tayo, dapat anti-Duterte tayo manatili. O anti-BBM tayo, anti-BBM tayo manatili. Hindi po, may ganoon. Kung ano, dapat ang ating maging tapat tayo sa batas, kung ano batas, at kung ano talagang totoong nangyari. Huwag nating gayahin yan si nagbababoy ng katotohanan, si Bunjing Remulla. Hindi pa nga na-delay ang application for asylum ni Harry Roque. Binalita mo na. Nakakahiya ka talaga. So, tapos Richard Dumatol, hi, watching from Fremont, California. Okay. So, gatawag si Garcia. Okay, hanggang dyan lang. Magandang umaga po sa lahat. At abangan na